So hello guys, welcome back again sa ating channel. And today, syempre, samahan nyo na naman ulit akong pumasok sa work, diba? So ang ganda ng weather ngayon, maliwalas yung langit, pero doon banda medyo madilim. Huwag naman sana mulan, diba? So yan, today wala lang, gusto ko lang share sa inyo yung aking mga dream bikes. Yan. Kayo, ano mga dream bikes nyo? Mga pangmalakasang bike. So, bagong lahat. 2025 CBR 650R. Uy, G1000 SC Project. Yan. Grabe, laging sakyan, laging traffic. Ayan. Diba? Ito yung tsura natin. Uy, pawis na. Tara, samahan nyo ako. Let's go. Yeah, dahil truck tayo sa dulo. Ating favorite entrance dito sa NLEX. Nako, kung madilim banda dun naman sana buta ng ulan. Bakit hindi mag-balance? Naglolo ko. Yan, pantanggal init. Sarap ng hangin. Ayun, dilim dun. Sana mulan. So hindi naman sa papalitan natin si Gris. Kakabili lang natin na ito. And medyo alam mo yun, naisip ko lang kung ano yung mga dream bikes natin if ever mag-upgrade tayo. Kung ako tulad nyan, wala masyadong budget, siguro ang realistic talaga na upgrade is si ZX6R. Yan, Kawasaki ZX6R. Yan, kasi kung mag-upgrade tayo, possibly ano natin si Gris ibenta, pero sana wag naman, wag mangyari. Kung kayang i-keep. Siyempre first bike natin to eh. Medyo masakit yun pag binenta kaagad natin siya, or actually kahit ibenta natin siya masakit eh, kasi first big bike natin, di ba? Medyo mahirap na desisyon yun. Kaya kung kaya natin i-keep si Igris, siyempre i-keep natin tong first bike natin. Dito nagsimula yung lahat eh, di ba? Dito na ako natuto mag big bike, di ba? Pero realistically, yan, Kawasaki ZX6R. Bakit? Paano kasi, yung price difference nila, 200,000. Medyo malaki yun, oo. Pero yun yung pinakamalapit na upgrade kung tutusin. For me if ever na magkaroon ako ng saktong budget, ZX6R talaga. Ayun, panalo na rin yun. Naka-TFT na rin. And alam ko may quick shift na siya. And yung tulog nun, sobrang solid, sobrang smooth, di ba? And kung worthy ba siya sa upgrade, kung ang pag-uusapan is yung speed, yung power, oo. Kasi yung bike na yun, kaya nung sumabay sa mga litro or 1000cc, di ba? Ganoon siya kalakas. Yun ang
malakas yung bike na yun. Tsaka pogi kaya nung bagong ZX6R, diba? At sa mga nagtatanong, yung recall, alam ko sa US lang yan eh. Yung recall na sinasabi nila. Sa Pinas hindi. Kasi yung pinanggalingan ng mga bikes na binibenta dito is different from US. Yun, kaya umaambon na. So, okay lang yan. Lapasan lang natin tong madilim na langit. Yun yung realistically na upgrade GX6R for me So kayo kung tatanungin, kunwari naka big bike na kayo, anong upgrade anong upgrade for you guys? Comment down below and share your insights. Ayan, diba? So next upgrade, if in case naman na medyo pala rin tayo sa napag-ipon ng medyo malaki-laki. Siyempre, hindi na mag-ZX6R. I would go for Kawasaki ZX-10R. Yan, 1000cc. So, ang tanong, bakit 1000cc? Or bakit ZX-10R? Ang daming 1000cc. Sige, ganito kasi yan. Yung ZX-10R, sa lahat ng 1000cc na sports bike, siya yung pinakamura. Okay, nasa 1 million lang siya. 1 million lang, no? Kala mo no? Pero kasi compare sa ibang bikes na 1000cc rin, yung ibang bike nasa nasa 1.5 pataas, 1.6, 1.7, diba? Compare sa Fireblade, diba? Nasa 1.7. Compare sa BMW, 1.7, 1.8. Ganyan. Diba? H2, yan. 1.9, diba? So, kung medyo papala rin, makakaipon ng medyo malaki-laki, I would go for GX10R. Ayan, yan talaga. Yan, full pack na yan. Sa presyo niya, sobrang sulit na yun. Full pack na yun. Kompleto na yun ng tech. Meron pa yung riding modes, quick shift, auto blip. Meron pa siyang cruise control for a ZX10R, for a 1000cc na sports bike, diba? Cruise control. May launch control din, diba? Tapos ang pogi. Yan, diba? Pag medyo nagkaroon ng konting budget, ZX6R. Pag medyo nagkaroon ng, sabihin natin, malaking budget, yan, ZX10R, diba? Yan, medyo bilisan natin kasi para makalabas tayo dito sa maitim na ulap. Yan yung mga natin, upgrades, diba? Mga possible na pwede natin i-upgrade in the future, in the near future. Pero yan yung mga possible, yan yung mga nakikita akong way natin, yan yung mga path na pwede natin tahakin sa pagbi-big bike, pag-i-sports bike specifically. So paano naman kung magkaroon tayo ng sobrang laking budget para mag-upgrade? Diyan na papasok yung ating mga dream bike, diba? Well, sana maikip pa rin natin si Igris, diba? Hopefully maikip natin. Maging natin siya, kumbaga daily bike, diba? Work bike, diba? Tapos mag-upgrade na tayo sa mga big bike or makakabili tayo na extra big bike, di ba? Na dream bike natin, di ba? Sarap. Next dream bike, eto medyo mahirap to kasi
Paano kasi, ang dami kong ano eh, dream bike talaga. Parang nasa 4 ata, or 5. Diba? If in case magkaroon tayo ng sobrang layong budget, dyan na mapasok yung Kawasaki H2. Diba? Bakit Kawasaki H2? Diba? Paano kasi nakaka-inlove yung ano niya, yung looks niya. Napaka-futuristic, nakakaiba, di ba? Sarap ng red mats. Tapos dagdagan mo pa ng inline 4 na solid, plus matching supercharge yung sumisipol, di ba? Paano ba namang hindi mag-H2? Looks nandun, sound nandun, sipol nandun, di ba? Yawn. Nandiyan na tayo. Edsa na. Di ba? Kumpleto na rin yun. I'm not sure lang kung may cruise control din yun. Pero almost sa tech, panalong-panalo na yun. Diba? Samahan mo pa ng supercharge, sumisipol. Tapos yung launch control nun, ang sarap. Sarap pakinggan kung naririnig nyo. Kung kaya nyo i-search sa TikTok or YouTube, search nyo Kawasaki H2 launch control. Pag narinig nyo yun, talagang naku po, ang sarap. Sarap pakinggan. Diba? Yun talaga yun eh, yung supercharge sa launch control eh, diba? Si line 4 yan, medyo pricey siya, 1.9. Well, wala namang masama. Well, wala namang masamang maharap, diba? Malay mo, diba? Mga isa nating dream bike, isa sa ating mga dream bike, diba? Kung magkaroon man lang ng ng budget, ang malaki-laking budget, yan, Kawasaki H2 the best, di ba? Pero di rin tatapos dyan. If hindi H2 yung makukuha natin, meron pa isa, medyo mas mababa yung presyo niya compared dun sa H2, which is yung big brother ni Igris, yung Honda CBR 1000 Triple R Fire Blade, diba? Daming R, no? Triple R. Yan. Bakit yun? Kung makikita nyo sa personal, sobrang ganda nun. Tapos kulay red. Diyos ko, sino hindi may in love dun? Tapos kung makikita nyo yung vlogs ni Torky, di ba? Lalagyan mo ng winglet na parang Predator yung itsura niya. Yung winglet na ang sarap tingnan, promise. Ayun, kompleto rin yun. Tsaka isa yun sa pinamabilis na sports bike sa sa mundo, di ba? Winglet, tapos tignan yung niya, yung signal light. Yung signal light niya integrated na sa side mirror, di ba? Tapos lalagyan mo pa ng winglet na napaka-astig, di ba? Tapos SC Project, tapos inline 4, Diyos ko. Yan, mas mura siya sa ng 200,000. 1.7, pricey yun, di ba? Pero why not? Di ba? Takasan natin yung pangarap natin. Diba? Di naman mas mong mangarap. Libre lang mangarap, di ba? Isipin mo yan, may H2 ka na, tapos may Fireblade ka pa. Diyos ko. Monday, H2, Tuesday, Fireblade. Sarap. So yan yung dalawang mga dream bike natin. Actually, di ba, marami nga yan eh. Pero ibibigay ko lang yung dream bike natin. So i-share ko na yung pangatlo bago tayo abutan ng ulan. Siyempre yung pangatlo,
yung 2025 BMW S1000 Double R. Nakita niyo ba yung bago? Yung itsura nun? Di ba? Ang pogi. Search nyo lang sa TikTok or sa Google. Makikita yung ganda nun. Sobrang ganda nun. Yan is nasa 1.8 ata. Correct me if I'm wrong. Yan, nasa 1.8. Masarap din yung tunog nun. Sarap sa tenga ng tunog nun. Tsaka yung itsura nun. Napaka-premium tignan. Diba? Yes, hindi siya Japanese bike. Isang European. European bike. Correct me if I'm wrong, ha? Alam ko European bike yun eh. Diba? Pag may ganun ka, naku Diyos ko. Ayan, wala nang traffic sa wakas. Sarap ng rev match. Yun, BMW. Yun yung pangatlo. Actually, kung papipiliin ako sa Kawasaki H2 tsaka sa BMW, medyo mahihirapan ako eh. Medyo lamang lang ng konti yung H2 gawa ng launch control tsaka yung supercharged sa tunog. Hindi mo tayo tumitingin sa bilis eh. Kasi lahat naman yun mabilis eh, di ba? Gusto mo lang ng masarap sa tenga pakinggan. Diba? Well, hindi lahat na-appreciate yun. Pero ako in love na in love ako dun sa tulog nun. Samahan mo ng sipo, launch control, tapos inline 4. Sheesh! Diba? Pero isa yun. Isa yung BMW S1000 RR sa ating dream bike. Yung na itsura nun, diba? Yung tatlong mga dream bike natin. Yan, marami pa pero ito lang yung mga pinaka. Then huling dream bike natin. Eto, medyo kakaiba siya compare dun sa lahat ng bikes na nabanggit ko. Ibang iba siya. Paano kasi? Hindi siya sports bike. Hindi ko alam kung bakit, pero nung nakita ko yun sa social media, in love ako sa itsura nun. Hindi ko alam kung bakit. Hindi siya sports bike. Pero kung titignan mo yung 2025 na Ducati Diavel, yun. Yung itsura nun, hindi ko alam kung bakit. Pero, damn, pag nakita mo yun, diba? Tapos yung stock exhaust, tapos yung rear light dun, kakaiba. Tapos ang macho yung tignan. Ang tawag nga nila doon is Power Cruiser. Yan, yung V4 yan, 2025 Ducati Diavel V4. Yan, search na lang. Ganda rin ang tulog nun. Power Cruiser. Ang macho yung tignan, diba? Feeling ko doon na pumapasok yung ano ko eh, Tito. Pagka Tito era. Kaya nagugustuhan ko na yung mga ganong itsura. Actually, nag-start yun, yung ganong itsura na nagustuhan ko talaga sa ano, sa Harley Davidson. Yung V-Rod. Kung alam nyo yun, kung familiar kayo doon, kung hindi, search na lang ulit sa TikTok. Napaka-machong tingnan nun. O, diba? Wala na ulan. Huwag ka titigil pag umuulan. Dire-diretso lang. Yung V-Rod, Harley Davidson V-Rod. Search na lang. Sobrang ganda nun. Ang laki ng gulong nun sa likod. Actually, kino-customize nila yun eh. Para mas maging malaki. I think 250 yung size or 280, 300, ganun. Ganoon siya. Tapos ang machong tignan.
Tapos yung automatic tanong, bumababa, tumataas yung ano niya, yung motor. Tawag dun, nakalimutan ko yung tawag dun. Ano nga kasing tawag dun? Ses, nakalimutan ko. Hydraulics something. Pag pinatay mo siya, bigla siyang, alam mo, lalapat yung ano niya, parang fender sa gulong. Ganoon. Tapos yung tunog nun, kakaiba, hindi siya inline for or what. Makakaiba. Kakaiba yung tunog niya. Pero yung itsura talaga niya, hindi ko alam bakit. Sobrang ganda na itsura niya na. Ayan, traffic na naman. Ayan, doon nag-start. Kaso kasi yung Harley Davidson na V-Road, diniscontinue na ni Harley Davidson. Ayan. Kaya naghanap tayo ng available na medyo same doon. Ayan, nakita natin yung Ducati Diavel. Pati ngayon yung Triumph, tinitingnan ko rin yun, yung Triumph Rocket 3R ba yun? Kalimutan ko na. Yan yung mga trip natin eh. Mga Tito era. Mga pang Tito na bike. Yun eh. Tito bikes. Joke lang ha. Feeling ko lang naman. Ang gusto mo na relax, chill na ride, di ba? Power cruiser na bikes. So yun yung 4 na dream bike natin. Marami pa pero yun yung pinaka, diba? Kawasaki H2, launch control, supercharge, inline 4 with the futuristic looks, diba? Then fireblade with the winglet. Diyos ko, para kang sumakay sa jet plane. Tapos BMW S1000R, yung naka-winglet na rin. Kakaiba yung winglet niya eh. Parang siyang nagmukha siyang squid. Tama ba? Pero parang gano'n. Nagmukha siyang lamang dagat. Tapos yung pang-4, yung Ducati Diavel. Nakita niyo yung itsura nun? Napaka-pogi. Tapos yung kulay pula nun, diba? Tapos yung rear light niya, tapos yung stock exhaust, naman, diba? Grabe. Solid. Yan yung 4 na dream bike natin. Well, actually marami pa, diba? Meron din sa Yamaha, pero yun lang talaga yung kung magkakaroon ako ng budget or mag-i-start ako mag-collect ng bikes, ng dream bikes. Yun eh. Kung kayo ang tatanungin, hindi masamang mangarap. Takasan natin yung pangarap natin. Ano yung mga dream big bike nyo? Or kahit dream bike, dream scooter, anything. Sports bike, naked bike, cruiser, diba? Retro, scrambler, any kind of bikes. Comment down below. Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. So, ayun lang. Umabot kayo sa part ng video na to. Maraming salamat sa pagsama sa akin. And don't forget to click that notification button. Yan yung bell. Bell button para lagi kayong updated sa ating mga uploads and posts sa YouTube. So maraming salamat ulit, and please don't forget to like and subscribe sa ating channel. Please. And ayun lang, share your thoughts sa comment section about your dream bike. Ayun lang, peace out.